guys, ganyan siya guys. Gusto niya talaga sa school. And sobrang, ano naman kami, sobrang saya kasi namin. Dahil hindi na kami hirap sa kanyang, ayun nga, alam mo yung pipilitin mo pa, di ba may ibang bata lalo pag ganyan. Is pipilitin mo pang pumasok. Siya hindi guys, hindi mo na nga siya mapauwi. Yan guys. Gusto niya na bumaba. So, let's check kung pwede na. Hi guys, good morning. So, welcome back to my channel. Today is the day Ryan's first examination. Yan. Naka-uniform na siya guys today. So, maaga siya today, kaya tas 2 hours lang siya. So, aantayin ko na siya mamaya. So, yan. Tulog pa si daddy, ako na nag-attend kasi maaga nga siya. Kaya gano'n. Bye-bye na muna guys. See you later. So, yan guys. Bibili si Ryan na baon niya. Everyday siyang nabili dyan ng baon. Guys, andito na kami sa school ni Rayon. So, hindi ko pa siya pinabababa kasi nasa loob pa yung mga kinder. Pre-kinder kasi siya. So, naunang pumasok yung mga kinder. So, nag-e-exam pa ata sa loob. Naiinip na siya. Guys, ganyan siya guys. Gusto niya talaga sa school. And sobrang naman kami. Sobrang saya kasi namin. Dahil hindi na kami hirap sa kanyang, ayun nga, alam mo yung pipilitin mo pa, di ba may ibang bata lalo na pag ganyan. Is pipilitin mo pang pumasok. Siya hindi guys, hindi mo na nga siya mapauwi. Yan guys. Gusto niya na bumaba. So, ayan na nga guys, naihatid ko na si Ryan. So, babalikin ko na lang siya after 2 hours. Hanggang 11:30 lang siya. So, bumili muna ako ng taho. Para naman hindi puro kape yung dumadalo sa dugo ko. So, kain tayo guys ng taho. Masarap talaga guys sa taho. Kahit nasa mall ako, pag may nakikita akong ganito, bumibili ako, di ba meron yan sa mga parang kiosk, ganyan. Favorite ko din kasi ang taho. So, hahanap ako guys kung saan ako pwede mag-antay kay Rayo. Kasi 2 oras lang. So, natabad na akong umuwi. So, around here lang din. So, mamaya na lang. Patay kami kay daddy. Natapon yung juice ni Rayon. Ayun guys. Natapon sa sahig. So, yun na nga guys, dahil sarado pa si Coffee Valley. So, magkakapin na naman uli ako sa iba. So, dito ako mag-aantay guys, kay Ryan habang nag-e-exam siya. So, mamaya na lang guys. A few moments later. Guys, sumating na yung order ko. So, mag-breakfast muna ako. Baka hanggang lunch ko na to.
So, yun na nga guys. Pupuntahan ko na si Ryan kasi 11:20 na. So, 11:30 out niya today. Saglit lang naman yun. So, dito lang yung kapitbahay lang. So, susunduin ko na si Ryan guys. Kasi, after ni Ryan is, isip ko kung uuwi pa kami. Kasi, meron akong kailangang bilhin. So, let's see kung ano. Kasi guys, parang uulan na naman. So, pag ganito kasi guys na umuulan-ulan, medyo hirap ako mag-drive kasi yung salamin ng sasakyan ko, parang, ewan ko, parang malabo na guys. Kailangan na atang merong i-apply para yung mga watermarks, tapos yung tubig kapag umuulan is dumudulas lang, ganun. Kasi nangyari, parang nai-stuck yung tubig kapag umuulan guys, na hindi siya agad dumudulas, hindi siya agad umaano. So, medyo hirap ako, katulad yun, wala na naman akong salamin, hindi ko na naman siya dala. Kaya napapagalitan ako ni daddy kasi pag nagde-drive ako, kailangan nakasalamin ako. So, nakakalimutan ko siya. Pero minsan lang naman. Kasi, so, kailangan siguro talaga nakasalamin ako. Pero kahit na nakasalamin, pa rin guys, talagang siya, yung malabo na talaga yung nung sa salamin. Nai-stuck na yung tubig. Yun, hindi siya dumudulas. So, meron nang kailangan i-apply dito, I think. Katulad ng dating ginawa ni daddy. Si daddy lang kasi ang nag-aano nitong sasakyan eh. So, pag may sasakyan talaga kami, siya lang ang nag-aasikaso ng mga kailangan ilagay. Kasi hindi ko naman alam. Ang alam ko lang magpa-change oil. Yung mga basic lang, ganun. Mga basic na lang, change oil, kunyari may mga ipakakabit na accessories, yung mga ganun lang. Pero hindi ako nagpapakabit or nagpapagawa hindi din ako nagsasabi kay daddy kasi magagalit yun, lalo na kapag pumalpak yung na kung sabihin noon, ayan, hindi ka kasi marunong pero syempre hindi na rin yun, bilang respeto na lang kasi syempre asawa ko siya ang lalaki, diba? Ganun talaga, siya ang head of the family. Kahit na for now, hindi siya nakakapag-provide ng talagang fully provide ng kailangan namin, which is naghahati kasi kami, okay lang. Kasi mas importante sa akin yung head of the family is tawag dito, God-fearing. Kilala si God, kilala si Jesus Christ. So, masaya ako kasi si daddy is na-introduce niya kami kay Jesus Christ, lalo yung mga bata, ganyan. Eto na nga lang siguro may 1 year na o 1 year and a half na hindi na nakakapag Sunday school yung mga bata. Kasi before, may Sunday school talaga sila. Ganyan. So, baka pag syempre kailangan namin i-revive ang aming spiritual life. So, babalik kami sa pag-church. Lalong-lalo na importante sa amin yung mga bata. Gusto namin lumaki sila ng, alam niyo yun, yung syempre, yung una, may takot sa Diyos. Yun, followers ni God, ganyan. Gusto namin ganon, kahit hindi na sila maging mayaman. Pagtanda nila, gusto lang namin maging followers sila ni God. Kasi, once na follower ka ni God, na lahat, kumbaga dominoes effect na, magiging magbuting tao ka, syempre hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo, at the same time very
very ano ka sa parents mo, di ba? Syempre, nasa Bible yan eh, di ba? Honor your father and mother. Yun lang, okay na kami doon. Hindi na, although, syempre, hinahangat pa rin namin na maging maayos ang buhay nila. Pero, hindi na namin hinahangad na yumaman sila ng gusto. Siguro si Lord na lang din ang bahala if ganun yung magiging kapalaran ng mga anak namin. Pero kung sa amin lang, mas okay na kami doon na basta maayos lang ang buhay nila, hindi sila hikahos, ganyan. Kung may family sila, napoprovide nila yung kailangan ng pamilya nila, kumakain ng 3 beses sa isang araw, okay na yun. Tapos, yun nga, at the same time, gusto namin maging ano sila, lalo ang mga anak namin is lahat lalaki. So, kailangan sa kanila magsimula yung pag-follow kay God. Kailangan sila ang mag-introduce sa magiging family nila about Jesus Christ. Katulad ng ginawa ng daddy nila sa amin. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, guys. Yung si God ang maging center ng family. Siya ang humawak, siya ang mag-provide for everything ng pamilya. And very grateful and very thankful ako kasi si daddy ganun siya. Kahit hindi siya nakakapag-provide ng financially or ano sa amin, yung spiritually namin is kumbaga na-provide niya spiritual life namin. Yun nga katulad na sinasabi ko, especially sa mga bata, napaka-importante yan kasi maganda yung bata pa lang sila, namomold na sila about that. Nakikilala na agad nila si Jesus Christ. Ito na guys, malapit na ako sa school ng kids. Pero ang unang pipick upin ko is si Ryan. Kasi mamaya pa si Ru sa series. Meron pa kasi lang tutor. Since tomorrow ang start ng exam nila. First day of exam nila tomorrow. So, para ako na-allergy. Ayun nga guys. So, marami na tayo napagkwentuhan. Dahil habang nabiyahe ako, diba guys, tama naman na talagang mas importante pa rin yung mas importante pa rin guys yung spiritual life, diba? Kasi hindi naman sa ano naman kami hindi naman kami hirap, kahit pa paano may napoprovide naman. So, ano ba to? So, yun nga guys, pinutol ko yung video ko kanina kasi medyo masikip dun sa kailangan ko mag-focus sa pagbuelta-buelta. So, andito na ako sa school Ryan. Antayin ko na lang si Ryan makalabas. Hindi kasi. So, 11:30.
So, yun na nga guys. Nandito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. So, thank you guys for watching my vlog. Don't forget guys to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos ko. And bye-bye guys. I'll see you in the next one.